Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, sir, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, sir, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilisang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, sir, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya'y kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yon. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga, di po ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Ang narinig ko lang sana, sa iba kasi mga balita, at siguro mabuti masagot niya rin, ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance. Misfeasance and Misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance
misfeasance and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo. Kahit kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. So dito pa lamang nakakatatlong pagdinig pa lang ako. Meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Opo. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Pangunahin. Hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, nagpo-prosecute ka. Talagang ganun eh. Kailangan mo magtanong eh. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige ka salita, niya. magturo. Kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, baka sinabi nyo merong magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na sigurong pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo.
at 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweed, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice, nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. I-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Lahat yun, aligasyon. Lahat po yun, paratang. Kung walang magsasalita. Hindi ba, Nelson? Para ka namimingwit eh. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Bulate. Na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun Pain. Kung walang pain. Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya protectionan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So ang pinangako dapat na Sec Boy, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin, para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually, yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon.